At lahat po ng ating hihingi ay tunay nga na ipagkakaloob po ito ng Diyos sa atin. At ang kapahayagan nga po ngayon na ibibigay po sa ating ng Diyos ay meron po siyang 7 uri na gawain na huwag gagawin bilang Kristiyano. Narinig niyo na po ba ang teaching kong ito na gustong ibigay, ipaunawa sa atin ng Diyos ngayon, yung kahalagahan na huwag po tayong tutulad sa mga Kristiyano na nag-backslide at tumalikod po para po maglingkod sa ating Diyos ng buhay. Ngayon, ito pong mga kapahayagan pong ito na ipagkakaloob po sa atin ay magtuturo po sa atin kung paano lalo po tayong magmahal sa Diyos, sumunod sa Diyos, at maglingkod ng totoo sa Diyos. Hindi lamang po yung pagsunod, kundi lahat po ay tunay nga na gagawin ng Diyos ngayon yung pag-a-adjust sa lahat ng ating pag-uugali at pamumuhay bilang Kristiyano. Napakahalaga po nito dahil pag nakuha niyo po yung revelation pong ito, ay tunay nga na magiging yaman niyo po ito sa inyong mga buhay. Sabi ko, magiging yaman niyo po ito sa inyong mga buhay. Dahil listen, hindi lamang po ito pang youth, hindi lamang po ito pang children, kundi pati na po sa mga adult and couples. Talagang, ito pong turo kong ito, hiningi ko po sa Diyos. Dahil nais ko po na kung ano po yung narating ng mga manuglan noon hanggang ngayon, ay maabot po natin. At kung paano nalakaran ng Panginoon Kristo ang pagsunod sa kakalooban po ng Diyos Ama, ay hiningi ko sa Diyos na sa pamamagitan ng mga kapahayagan nito, ay makasunod din po tayo. Amen? Mag-upisa po tayo dito po sa number 1. Sabi po dito, huwag tutulad sa mga kapatiran na laging nagpapasaway o huwag maging pasaway. Amen? Tulad ng sino po yung nakabasa sa buhay po ni Ananias and Sapphira. Diba sina Ananias at Sapphira ay nagbenta po ng mga ari-arian na yung isang bahagi lamang po yung kanilang sinurrender sa mga apostol at dahil nga sa kanilang ginawa na pasaway po na yun, ay may kapalit po yung kaparusahan. At ang kapalit na kaparusahan po nun ay ang kanilang buhay. Ano po yung revelation po rito? Na kailangan po tayong mga anak ng Diyos ay kailangan po lagi po susunod sa mga pinag-uutos po ng Diyos. Kung ano yung binababa, lalo na po dito sa church na ating pinupuntahan, at lahat po ng mga patas po dito na itinalaga sa church kong ito ay dapat po natin sundin. At sabi nga po dito sa Kawikaan chapter 28 verse 7, ang anak na matalino ay sumusunod sa aral, ngunit ang nakikipagbarkada sa masama ay kahihiyan ng magulang. Di ba pag ang anak po natin ay naging pasaway po sa ating mga magulang, di ba? Hindi po tayo maligaya. Di ba hindi po tayo masaya? Kung yung ating anak na babae ay pasaway, maging yung ating anak na lalaki ay pasaway, ay hindi po tayo masaya bilang mga magulang kung ganun po yung attitude ng ating mga anak. At nagpupray po tayo na mabago yung pag-uugali ng ating mga anak na pasaway at maging ang kanilang mga buhay, ay pinagpupray po natin para hindi po maging pasaway ang ating mga anak. At itong aral pong ito na kailangan po natin itimo sa ating mga puso, ay kailangan tayo pong mga magulang ay magkaroon po ng kaalaman at karunungan sa pagdidisiplina sa ating mga anak. Kaya sabi nga ang anak na matalino ay sumusunod sa aral. Kaya pag matalino kang anak, pag anak ka ng Diyos, pag hinirang ka ng Diyos, pag pinili ka ng Diyos, ay susunod ka sa mga pakakanan. Lalo-lalo na kung alam mo yung mga utos
Lalo na alam mo yung mga batas. Kailangan pong itong sundin at tukdin para tayo mga anak ng Diyos at mga hinirang at pinili ng Diyos ay makapagbigay lubod sa ating Ama, sa ating Diyos. Amen? Kaya nga pag ikaw'y sumusunod sa iyong Ama, ano pong nangyayari? Pag ang anak ko ay masunod, nalulugod po ang Ama. At pag ang anak ko ay masunurin, alam po ang gantimpalang ibinibigay ng Ama, ng magulang, di ba? Pag ang anak ay masunurin, pag ang anak na ito ay humingi, agad ay binibigyan ng Ama o ng magulang. Pero pag ang anak na pasaway, pag humingi, bibigyan po ba? Di ba? Pag ang anak mo ay pasaway, maaring 50-50 pa nabigyan. Kasi nga, hindi sumusunod eh. Ganun din po tayo. Pag tayo po mga Kristiyano, at tayo mga anak ng Diyos, mga pinili at pinirang ng Diyos, ay masunurin po sa mga utos at tuntunin at pagsunod sa kanyang kalooban at salita. Lahat ng ating nire-request, lahat ng ating prayers, ay talaga po kanyang ipagkakaloob at ibibigay. Hindi lamang po yun. Sabi dito nga po dito sa Kawikaan chapter 28 verse 7, ang anak na matalino ay sumusunod sa aral. Kaya pag matalino kang anak, ay susunod ka po talaga sa aral. Tuntunin, batas na ibinigay ni Papa, ni Mama, ni Daddy, ni Mami, ni Tatay, ni Nanay, doon sa loob ng inyong tahanan. Yun raw po yung matalinong anak pag sumusunod sa aral at tuntunin. Ngunit, ang nakikipagbarkada sa masasama ay kahihiyan ng magulang. Ano po yung ibig sabihin naman po ng Revelation bilang Kristiyano? Di ba po, pag Kristiyano ka na, kailangan huwag ka nang makikipagbarkada kanino? Sa mga unbelievers o sa mga unbelievers. Bakit? Dahil nga, kung ikay makikipagbarkada pa sa mga unbelievers, ay mahahatak ka nila sa kanilang mga masasamang gawain. At mailalayo ka doon sa pagsunod mo sa mga aral at utos ng Diyos. Kaya dapat maging matalino po tayo na pakikitungo sa ating kapwa-tao. Lalo na kung tayo po ay isa na pong Kristiyano. Dapat sa bawat araw na pamumuhay po natin, bago tayo lumabas sa ating tahanan, ready po tayo. Kanino po? Ready po tayo na makasalamuha sa mga tao. At kailangan, meron po tayong mga paninindigan. Huwag tayong maging pasaway sa mga anak ng Diyos. Kung ano po yung ayaw ng Diyos, kailangan sundin po natin po yun. Huwag po tayo tumulad kila Ananias at Sapphira na naging matigas po ang ulo, na hindi po sumunod sa tuntunin at higit sa lahat sa mga pangako po nilang binitawan. Ganun din po si Judas. Diba si Judas po ay kasama po sa 12 apostol ng Panginoong Hesus, pero si Judas po ay humiwalay. Bakit po humiwalay? Dahil nga po, yung kanyang puso ay naging pangit sa harapan po ng Panginoong Hesus. At dahil naging pangit ang puso at naging pasaway ang puso ni Judas, maging ang buhay ni Judas ay naging pasaway, ano po yung nangyari? At ano po yung ginawa ni Judas? Ginudas niya po ang ating Panginoong Hesus. At para hindi po tayo maging tulad ni Judas, kailangan sa bawat buhay at pamumuhay po natin dito sa mundo, kailangan lagi po tayo maging malalim sa salita po ng Diyos. Pag tayo po naging malalim sa salita po ng Diyos, pag pinumuni-muni po natin ito, habang binabasa po natin po ito, lalo na pag tayo po ay lagi pong nag-iisa. At naging mayaman po yung salita ng Diyos sa ating puso.
at naunawaan po natin yung salita po ng Diyos, nalalaman po natin yung tunay na kahalagahan ng mga revelasyon na nakapaloob sa salita po ng Diyos. Yung po yung sinasabi po dito na magiging matalino po tayo. Pag-oras na sumusunod po tayo sa mga aral at tuntunin ng ating Panginoon Diyos. Huwag po tayong tumulat nila Ananias, nila Judas, at kila Jambres, at kila Janes na naging pasaway sa buhay ng mga Kristiyano noong kapanahon po ng Apostol Pablo. Dito naman po sa church, para po hindi tayo maging pasaway, ano po yung dapat natin kung sundin? Ano po ba yung kailangan po natin tukdin o gawin para hindi po tayo maging pasaway bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos sa kapanahonan po ito? Hello! Amen. Ang tanong, meron po bang tuntunin? Meron po bang batas na dapat po tayong sundin? Tayo pong mga Kristiyano, lalo na tayong umaatin po dito sa Church ng God, the Provider. Diba? Kada Sunday ay ina-announce po kung ano po yung oras ng mga activities po natin. O yung mga gawain po ng Diyos. Pag tayo po hindi nagpapasaway, at pag tayo po ay talaga pong mga anak ng Diyos, at matalinong mga anak ng Diyos, yung mga announcements po na yun ay kailangan po nating gawin at sundin sa ating mga buhay. Diyan po nagpapatunay kung tayo po talaga ay lumalakad sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Listen, never na tayo po ay masasabing mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus at ng ating Panginoong Diyos kung yung mga announcement ng activities ng church ng God's Provider Full Gospel Church ay hindi po natin sinusunod. Never na masasabi na tayo po ay talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero, pag sinusunod natin ang mga activities at gawain na ina-announce po dito sa church natin at sinusunod po natin po yun, doon pa lang po ay nakikita na po natin na tayo po sincere sa pagsunod sa utos ng Diyos. Amen. Hello! Yan po yung number one na kailangan po natin i-adjust sa ating mga buhay. Yung huwag po tayo maging pasaway. Lalo-lalo na pagdating sa gawain po ng Diyos. Listen, kung ang gawain nga po ng gawain ng tao ay ginaganon na po natin, mas mo na dapat po natin galanin ang gawain po ng Diyos. Sa paano paraan po natin magagalang? Dito na nga lang po. Pagdating po saan? Sa Sunday service. Alam niyo po ba, dapat ang mga anak po ng Diyos ay talagang hindi nalilate pag talagang sumusunod ka po sa kalooban po ng Diyos. Totoo po yun. Yan po yung training po natin sa ating pag-ugali, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano kung tayo po ay hindi nalilate sa gawain po ng Diyos. Ito po yung unang tinuro po sa amin para makilala kang talagang sumusunod sa aral at turo ng Diyos. Pag nilakaran mo sa bawat araw ng buhay mo na hindi ka malit sa gawain ng Diyos, ibig sabihin, diyan pa lang, sa pag-attend mo sa church at hindi ka nalilate, ibig sabihin, yung iyong katauhan ay nakukontrol mo at talaga namang nasasalo mo. O na kaya mo na siyang kontrolin dahil sa pagsunod mo dun sa time. Kaya nga may kasabihan time is gold. Hello! Alam niyo po ako nung first love ko sa Lord, hindi po ako nalilate sa gawain ko ng Diyos. Never! Kahit hanggang ngayon, pag merong mga dinadaluhan ako ng mga Bible studies o anumang mga patungkol sa gathering o gawain po ng Diyos, hindi po ako nalilate dahil ayoko pong maging pasaway po bilang Kristiyano. Kung noon ako, nung elders ko, nung kabaguan pa lang po ako sa Panginoon, ay talaga namang ang gawain po namin po noon ay alas 8 ng umaga. Alas 6 pa lang po ng umaga ay naroon na po ako sa church po na dinadaluhan ko po. Bakit?
Kasi hindi nga po ako nagpapa-impress sa tao, nagpapa-impress po ako sa Diyos. Gusto ko mapansin po ako ng Diyos. Amen. Sa ganong attitude ay pinapakita ko. At hindi nga po ako nabigo. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin po yun. Kaya nung naimbitahan po tayo sa isang Bible study, ganun po ako lagi kaaga. Sa lugar po na pinagtitipunan po ng lugar po na yun, ng Bible study. Kasi nakasanayan ko na nga po. Nakaugalian ko na nga po na pumating ng maaga pagdating sa gawain po ng Diyos. Bakit? Dahil gusto kong maipakita yung puso ko, yung buhay ko, yung espiritu at kaluluwa ko sa Diyos na sumusunod ako sa Kanya. Hello! Amen. Pag ganun po yung ating attitude at ugali na ipinakita po sa ating Diyos at hindi sa tao, maniwala po kayo. Kung ano yung naging anointing ng mga man of God, ay pangyayarihin po yun ng Diyos sa mga tuloy. Amen. Kaya, naniniwala ko itong aral na ito ay titiin mo sa puso niyo po ito at naniniwala ko na ikikwikin ng Lord ngayon yung puso po niyo. Kaya nga po sa ibang church, nakalagay po dun bawal mali. At higit sa lahat, bawal walang dalang Bible. Hello? Pag Kristiyano ka, kahit saan ka pumunta, paggawain ko ng Diyos, kailangan may Bible ka. Dapat yung Bible ay bitbit mo yan kung saan ka papunta na church na dinadalawian. Bakit? Diyan nagpapatunay na mahal mo ang salita ng Diyos. Hello? Ibinabandera mo kay Satanas na ikay bago ng nilalang. Dati, nung wala ka sa Lord, ang bitbit mo, pagkaling mo sa tindahan, ay bote ng gin. Bote ng emperador. Bote ng Red Horse. At sa bawat umaga ay meron kang binubugang puso. Pero nung nakakilala ka na sa Diyos, hindi na sigarilyo ang tangan-tangan ng bibig mo, at hindi na bote ng alak ang hawak-hawak mo sa bawat araw na dumarating sa buhay mo. At nung na-born again ka, nakakilala ka sa Diyos, ang tangan-tangan mo na sa kamay mo ay yung Biblia at yung salita po ng Diyos. Hello! Amen. Yun po yung dapat na maging ugali ng totoong nagmamahal at sumusunod sa salita po ng Diyos. Amen. Kaya nga, pag Kristiyano ka na, kailangan hindi ka napasaway. Sabi mo sa kapatabi mo, hindi na dapat magpasaway. Hindi na dapat magpasaway. Amen! Amen. Dahil binago na nga po tayo. Amen. Yan nga po yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sino man nakapag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Amen. Kaya pag bago ka ng nilalang, never ka na magpasaway sa Diyos. At lagi ka nang sumusunod. Kaya ngayong batas ng Panginoong Diyos ay lagi mo na pong tangan-tangan sa puso mo, sa isip mo, at sa buhay mo. At sa bawat pagising mo pa lang sa umaga, Lord, I love you. Lord, mahal na mahal kita. Dahil sa bagong buhay na pinagkaloob at ibinigay mo sa akin. Amen. Amen. Kaya sabi nga po dito sa awit 19:7, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Kaya pag hindi ka napasaway, at sumusunod ka na sa mga tuntunin, at talagang bitbit mo na yung Bible, tuwing aatin ka sa church, na inatinan mo, at lagi ka ng maaga sa pagdalo, sa Sunday service. Anong ibig sabihin po dito? Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan na nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ibig sabihin, pag gano'n na raw po, ang attitude mo ay talagang yung talino, yung wisdom, ay ibinigay na raw po sa iyo ng Diyos. Hello! Kaya sino po yung gusto na magkaroon po ng katalinuhan? Amen.
Kailangan, huwag po tayong magpasaway. Kundi, tayo po ay sumunod sa mga alituntunin at batas ng ating Panginoong Diyos. Amen. Ang sabi po dito sa awit 19:11, ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking katimpala kapag ating sinusunod. Ninyo, hindi lang po talino ang ipagkakaloob at ibibigay sa atin ng Diyos kung tayo po ay sumusunod sa mga alituntunin. Lalo-lalo na dito sa church na inatinan po natin. Sabi niya, merong katimpala kapag sinusunod raw po yung mga alituntunin at utos. At yung kanya raw pong mga lingkod, pag sumusunod sa utos, ay talaga lang pong gagamitin pala. Yan po yung kailangan po natin gawin sa bawat araw ng buhay po natin. Lalo na ngayon, kitang-kita na po natin na maraming pong nagpapasaway po ngayon ng mga Kristiyano sa iba't ibang churches. Amen? Kaya nga, nakakalungkot dahil nakikita mo mga Kristiyano pero hindi mo makita sa kanilang mga buhay. Pero tayo, hindi po tayo tutulad sa kanila. Amen? Amen. Susunod po tayo sa mga alituntunin na nabasa po natin sa Biblia. Dahil yun daw po ay magkakaroon ng karunungan, katalinuhan sa ating mga buhay. At pag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ay gagandagkalaan at bibigyan ng Diyos ng bagong buhay. Sabi po dito sa 2, huwag magpapadala sa mga udyok ng mga pamilya. Huwag lang po tayong papadala sa mga udyok ng pamilya para ilayo tayo sa Diyos. Sino na po yung nakaranas na po nito? Amen. Sino na po yung nakaranas na po nito? Halos lahat po tayo. Amen? Di ba? Nung bago-bago pa lang po tayo sa pagdating sa church, pag dilingkod sa Diyos ay nakarinig po tayo. Una kay, sino po yung may mga asawa po rito? Yan. Di ba na, nung una, pag ang ating asawa ay wala sa Diyos nakakarinig tayo na, ano bang mapapala mo dyan? Sa pagdating natin mo sa church. Unahin muna po natin yung boys, baka may girl ka na dyan na kapalit ko. O baka naman, kaya ka umating dyan may kamit ka dyan tuwing Sunday. At hindi lamang yun. Tuwing Sunday, ang pogi-pogi mo, ang bango-bango mo, pag umaalis ka ng bahay. Sino na po nakaranas po ng ganun? Na baka, dahil sa pagpapabango mo meron yung katabi mong babae dun kayo na. Hello! Amen. Meron po bang nangyari na pong ganun? Ganun din po sa mga girls na naririto? Totoo po yun, mararanasan po natin po yun. Ako, naranasan ko po yun Talaga naman, pati yung kabrother ko nagselos Kami na raw dalawa Dahil sa sobrang sweet namin ni brother. Hello! Ganun po yung naranasan ko. Kaya, kailangan po dito ay huwag po tayo magpapadala sa udyok. Kahit may mga ganung pangyayari, tuloy po tayo sa pag-attend sa gawain po ng Diyos. Amen. Dahil hindi naman si brother, si sister yung ating pinapupugian doon at pinapagandahan doon, kundi yung Diyos na nagbigay sa atin ng kagwapuan at kagandahan. Hello! Yun yung pinupuntahan po natin sa church. Amen. Kaya ipakita po natin kay Mrs. and kay Mr. na kaya po tayo umati sa church dahil gusto po natin na ang Diyos na sinasamba po natin at inaawitan po natin dito ay malugod po sa atin. Amen. Kaya sa paano paraan po sila maniniwala, yung buhay nga po natin. Ipakita po natin na 100% na talaga po tayo ay nabago at binago ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya pag may mga ganun po, na mga pangyayari sa buhay po natin, huwag po tayong padala sa udyok.
Kasi ang mga pamilya po talaga natin, ang una po natin makakalaban pagdating sa ating pagsamba, pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa ating pananampalataya. Amen. Kaya nga, sabi nga po ni Hari Solomon dito sa Kawikaan chapter 17 verse 20, ang masamang isipan na hindi unlad, ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Kaya ibig sabihin ni Hari Solomon po dito, na yung isipan po ng mga wala po kay Kristo ay tulad ng isang sinungaling. At huwag na po natin pakinggan yung mga kasinungalingan nila. Ibig sabihin, kahit pinagbabawalan na tayo na umatay sa church, manindigan po tayo. Ipaglaban po natin yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig sa Diyos, at ipakita po natin sa ating mga nanay, tatay, magulang, at asawa, at mga anak na tayo mayroong paninindigan. Yung paninindigan po natin ay para po sa Diyos. Amen. Yun po yung tamang gawin po natin. Kaya sabi nga rin po dito sa Kawikaan chapter 17 verse 27, ang nagtataglay ng kaalaman, ang maingat magsalita, ang may naon ay taong may pagkaunawa. Kaya nga pag meron pong nag-uudyok po sa atin na tumigil sa pag-atin at pagdalo sa gawain po ng Diyos, huwag po tayo makikinig. Huwag po tayo makikinig. Sabi ko, huwag po tayo makikinig. Amen. Sa bulong ni Satan. Kundi, yung mga nabasa po natin sa salita mo ng Diyos, panghawakan po natin. Kung paano nanindigan ng Panginoon Kristo nung laro siya sa ilang at tinukso ni Satanas at hindi siya nadaya at hindi siya natuklo ni Satan, ganun din po tayo. Huwag po tayo magpapadala sa mga udyok ng ating asawa, ng ating magulang, ng ating anak, ng ating mga kapatid sa laman, ng ating mga tiyahin, ng ating mga tiyuhin. Kailangan, pag tayo tinanong nila, ano bang mapapalaan mo dyan? Sa church na inatinan mo, dapat meron po tayong paninindigan na sinasabi po natin sa kanila na, kaya ako umati sa church na ito dahil nabago ako. Kaya ako umati sa church na ito dahil nung ako ay may sakit, ay pinagaling ako. Dapat ganun po tayo. Amen. Amen. Dati, mahirap ako ngayon. Pinaunlad na ng Diyos yung buhay ko. Dati, wala akong trabaho. Pero nung ako'y lumapit sa Diyos at tumating sa church na ito, binigyan ako ng trabaho ng Panginoong Diyos. Dapat ganun po tayo. Lalo na kung kabataan po tayo. Yung mga kabataan dito, pag tinatanong kayo ng inyong mga kapwa, kabataan, lalaki, babae, na anong mapapala ninyo sa pagdating nyo sa Diyos, dapat naninindigan kayo. Na dapat, kaya ako umati doon dahil nababago yung buhay ko. Amen. Kaya ako umati doon dahil hindi ako nagiging pasaway sa magulang ko. At sumusunod ako sa salita ng Diyos. At sumusunod ako sa utos at payo ng magulang ko. Hello! Amen. Kaya nananatili ako sa pag-atin at pagdalo sa church na yun dahil alam ko yung mabuti at masama. Kung paano gaganda ang buhay ko at kung paano makakit ang buhay. Dapat ganun po. Manindigan yung mga kabataan na umatin sa bawat churches. At ganun din po yung mga couples na umatin sa bawat churches pag mayroong nag-uudyok na pigilan tayo sa pag-atin at pagdalo sa gawain ko ng Diyos. Kaya masabi dito sa Kawikaan chapter 16 verse 2, ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit ang tunay niyang layon, si Yahweh ang nakakatalos. Kaya tinan nyo, pasambasa raw po ng Diyos yung bawat kilos ng mga tao. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam na lahat ng ating iniisip, ang lahat ng ating ginagawa, at ang lahat ng ating kinikilos. Kaya bakit tayo makikinig sa kanila? Amen. Kung tayo naman ay tumataak sa mabuting buhay, sa magandang buhay, sa masaganang buhay, hello! Hayaan natin yung mga sinasabi nila, basta tayo tumuloy sa pagsunod sa gawain at kalooban po ng Diyos. Amen.
Yan po yung number. At ito naman po yung number 3. Ready na po ba kayo? Number 3 pa lang po ito. Ang revelation po ito. Ito po yung number 3. Huwag ipagkasabi kahit kanino ang pagbibigay sa gawain ng Diyos. Bakit? Bakit hindi natin dapat ipagsabi yung ating mga pagbibigay sa gawain po ng Diyos? Dahil nga po, kung sasabihin po natin po yun sa ating mga kakilala na wala sa Diyos, doon sa ating mga kamag-anak na wala sa Diyos, doon sa ating asawa na wala sa Diyos, doon sa ating mga kaibigan na wala sa Diyos, pag pinagsabi po natin yung pagbibigay po natin sa gawain po ng Diyos, magkakaroon po sila ng questionable, bakit ka nagbibigay dyan? Ano ba rin ang mapapala mo dyan? Saan napupunta yung ibinibigay mo dyan? Ganun po ang mga taong wala po sa Diyos. Nagkakaroon po sila lagi ng katanungan. Bakit hindi nga po nila alam ang patungkol sa pagkakaluwag pagbibigay? At hindi rin nila alam kung paano pinapasagana ng Diyos ang taong mapagbigay. Hello! Amen. Kaya, sinasabi po sa atin ng Diyos, pag tayo po mayroong mga pagkakaroon at pagbibigay, huwag po natin ikwento kung kani-kanino. Dahil hindi po talaga nila yan maiintindihan. Hindi po talaga nila yan mauunawaan. Yan po yung magiging dahilan na masulsulan po kayo nila. At magiging susi yan, lalo na sa pamilya mo, ng away. Totoo po yun, nangyari po ito sa akin. Nung kasi ako po yung nagkakaroon at nagbibigay, nung sa gawain po ng Diyos, ay hindi ko po pinapaalam. Hindi ko po pinapaalam. Pag ako po ay nagkakaroon at nagbibigay, hindi ko po pinapaalam po sa aking may bahay. Bakit ko po hindi pinapaalam? Kasi nga, hindi niya nga po alam at hindi niya po mauunawaan kung ipapaliwanag po sa kanya yung larangan po ng pagbibigay sa gawain po ng Diyos. At nilihin ko po yun, pero kasintabi ko kasi meron po talaga mga Kristiyano na kahit Kristiyano na po, yung bibig po ay hindi po kayang pigilan. Amen. Totoo po yun. Eh meron po akong kapatiran na kapitbahay. Hindi ko po sinasabi yung aking pagbibigay. Eh, isang araw nakita niya yung tinatago kong pagkakalugod pagbibigay. At nakita niya na ganun pala kalaki yung aking pagbibigay sa gawain po ng Diyos. Ikinuwento po yun doon sa aking may bahay. At yun nga po, ano po nangyari? Away. Bakit? Ka nagbibigay ng ganyan. Yun po yung sinasabi ko sa inyo ngayon na pinapaunawa ko na pag tayo po ay nagkakaluwag nagbibigay sa gawain po ng Diyos, huwag po natin ipalam. Bakit? Ito po siya, pipilikan po siya. Sabi po dito sa Mateo chapter 6 verse 3 hanggang 4, sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam. Ito maging sa matalik mong kaibigan. Bakit sinabi po ito ng Panginoon sa Kristo? Kasi yun nga po magkakaroon po ito ng awayan. At sabi po dito sa Paul, gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kaya yung naunawaan ko yung etong salita po ito, ganun po magbigay. Eh pag ako po ay merong giving about sacrifice sa church, hindi ko po pinapaalam kahit kanino. Nililihim ko po yan. Dahil ito nga po yung sabi nga po dito, gawin mong lihim ay yung pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakita ng kabutihan ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. At tanong, may gantimpala po ba o wala? Amen. Yung po yung maganda. Pagkalaman po talaga natin yung revelasyon. Kaya yun po yung paalala ko po sa inyo. Kung meron po kayong mga giving about sacrificial sa gawain po ng Diyos, huwag po natin ikwento.
Yun po yung paalala po ng Panginoong Jesus dito sa Mateo chapter 6 verse 3 na sa halip kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Sa matalik mong kaibigan. Di mo? Maging sa best friend mo o girlfriend mo o sa asawa mo o sa kapatid mo sa laman o kahit na kay brother, kay sister. Ang nakakaalam na lang doon, yung Diyos at yung leader na naroon sa church at ikaw na nagsakripisyo para sa gawain ng Diyos. Upang sa ganoon, gantimpalaan ka ng Diyos. At yung gantimpala na ito, nag-uumapaw na walang sukat paglagyan. Na talaga naman siksik-liglig na darating sa buhay. Kaya ganun po dapat ang gawin po natin. Na huwag ipagsabi kahit kanino ang pagbibigay natin para sa gawain po ng Diyos. Nakakaunawa po ba yung mga anak ng Diyos na naririto? Hello! At ito naman po yung number 4. Sabi po sa 4, huwag makikinig sa sulsol ng mga kaibigan. Sino po yung nagpapaabot rin po ng about sa mga kaibigan ng problem sa church? Yung pag may problema ay pinapaabot sa unbeliever na kaibigan. Dapat hindi po natin pinapaabot sa mga unbeliever nating mga kaibigan yung problema po sa church. Hello, bakit? Dahil hindi nga po nila maunawaan po yun. Pag pinaabot mo yung problema sa church, doon sa kumare mo, na hindi nakakilala kay Kristo, kay kupare, kay kaibigan, na hindi nakakilala kay kapatid, kay laman, kay sister, kay brother, doon sa kapatid mo sa laman. Pag sinabi mo sa kanila, sa mga pamangkin mo, sa mga pinsan mo, yung mga problema sa church, yun yung magiging dahilan. Kahit akayin mo sila, hindi sila aatin sa church na dinadaluyan. Dinadaluhan mo. Hello, bakit? Siniraan mo na, nauna na kagad yung panimila. Kaya pag gusto po natin na umati si kapatid, si mama, si papa, o lahat ng mga relatives po natin, o mga kapitbahay po natin nakapalibot sa atin, huwag po natin ikukwento yung mga problema na nangyayari po sa church na inaatinan po natin. Dahil yun po yung magiging dahilan kung bakit po talaga na mahihirapan po tayong akayin sila. Hello, kahit nakakapagpagaling ka pala may sakit at may karamdaman. Yung po yung tatanim sa kanila, hindi yung healing at patotoong ginawa po ng Diyos at blessing na ibinigay po ng Diyos doon sa taong pinagpray mo, hindi sila maniniwala doon. Mas maniniwala sila doon sa problemang sinabi mo, doon sa kaibigan mo. Kaya pag sinabi mo, atin ka sa church, oo lang sa iyan, pero sa isipan yan, bakit ako atin sa church? Eh, magulo pa na kayo dyan. Hello! Bakit ako atin sa church? Eh, may problema pa na kayo dyan. Pero, pag sinabi po natin ay puro good news at magagandang balita sa mga tao na kapaligid po sa atin, hello, 100% atin po sila. Kaya may mga Kristiyano po na hindi po nakaka-invite o na-invite man hindi dumadalo yung inimbitahan sa church. Kasi nauna, yung bad news kaysa sa good news. Pero po, kung puro good news yung sasabihin po natin sa kanila, at wala po tayo ipapabot sa kanila, kundi doon sa inatinan po namin, lahat po ng mga umatin po doon, yung walang trabaho, nagkakaroon ng trabaho. Doon po sa inatinan po namin, sa church, lahat na may sakit at may karamdaman po doon. Pag pumunta yung may sakit at may karamdaman po, lahat na may sakit doon, ay gumagaling. At higit sa lahat yung may mga problema. Pag umatin po doon, ay nawawala po yung problema, nawawala yung lungkot, nawawala yung pangamba, nawawala yung stress, nawawala yung depress. Pag ano po yung binalita po natin sa kanila, ano po yung mangyayari? Aatin po sila sa church. Hello! Sasabihin nila, sasama ako doon sa church. Ay, alam mo dahil puro pagpapala, kagalingan. Yung meron pala doon sa church na
inaatinan mo. Ang ibig sabihin po nun, doon sa inaatinan mong church, naroroon lagi yung presensya ng Diyos. Amen. Amen. Dahil nga, yung mga walang trabaho, nagkakaroon ng trabaho, yung may mga sakit, na umatin doon ay gumagaling. At yung mga problema ay nawawala. Ang tanong, pag ganun po yung narinig ng mga tao, atin po ba sila? O hindi? Amen. Di ba atin po sila? Yun po yung mga sikreto na kung bakit sinasabi po ito ngayon sa atin. Dahil ito po yung dapat naging buhay po natin bilang mga Kristiyano. Kung gusto po natin mag-multiply yung mga buhay po natin. Hello! Amen. Itong sinasalisip ko ito, ay common na po ito. Na nangyayari po ito sa lahat ng church sa buong mundo. Listen, bilyon na po ang Kristiyano sa buong mundo. Bilyon na po. Yung bilyon po mga Kristiyano po na yan, kung talagang mangangaral po ng salita po ng Diyos, sa bawat araw, listen, mula umaga hanggang bago matulog, kung ang pinupush niyan, puro salita po ng Diyos, yung bilyon po niyan, sigurado, lahat ng makakabasa Amen. ng Word of God sa kanilang mga Facebook ay maliligtas. Hello! Amen. Pero ano po yung ginagawa po ng mga Kristiyano po ngayon? Imbis na Word of God yung pinupost sa kanilang mga FB, ano po yung pinupost po nila? Yung kagandahan nila, yung kagapuhan nila, yung blessing na natanggap mo. Hindi dapat ganun. Ang dapat pinupost po natin dyan, yung Word of God. Dahil yung po yung sabi po ng Mateo, chapter 28, verse 19. Na ipangaral natin yung salita po ng Diyos sa buong mundo. Hello! Sa buong daigdig. Kaya pag Kristiyano ka, ganun po dapat na gawin po natin sa mga FB account po natin. Word of God. Hindi yung pinuntahan natin lugar. Eto na ako ngayon, ang gwapo ko, ang ganda ko. Amen. May kotse na ako, may kabayo na ako, may kambing na ako, may manok na ako. Hindi dapat ganun yung pinupost po natin. Alam na po ng Diyos po yun. Mas maganda yung pinupost po natin yung Word of God. Amen. Pag Word of God, pag nabasa po na kaibigan po natin po yun, mabibless po sila. Mababago ang buhay nila. At isang araw, magugulat po tayo. Kasama na natin sila. Sa church na natin ng muna. Hello! Kaya, huwag po tayong patatangay din po sa mga kaibigan po natin. Dapat kilalanin po natin yung mga kaibigan po natin ngayon. Pag nilalayo po tayo ng mga kaibigan po natin sa Diyos, ay iwan po natin po yun. Hindi po yung tunay na kaibigan. Judas po yun. Katulad po ni Judas Iscariote. Na kahit araw-araw na kasama niya ang Panginoon Kristo, hinudas pa rin. Bakit? Iba yung puso ng mga taong kahit kaibigan natin, nilalayo po tayo sa Diyos. Ang pakitunguhan po natin kaibigan at mahalin na kaibigan, yung dinadala po tayo sa Diyos. Hello! Amen. Pag ganun po yung kaibigan po natin, mahalin po natin yung kasi. Bakit? Dinadala po tayo sa tunay na kaligtasan, tunay na pagpapala, at tunay na magandang buhay. Hello! Amen. Pero pag mayroon po tayo mga kaibigan, mga kumpare, at mga kakilala na, dinadala tayo, inaakay tayo sa pag-inom ng alak, pagsusugat, o anumang uri ng gawain sa mundo, iwan po natin. Huwag po tayo nang hinayang sa mga tao po yun. Dahil may ibibigay po ang Diyos na the best na kaibigan na magbibigay sa iyo ng pagsama, ng totoo, at talagang hindi ka iiwan. Kung paano hindi ka iniwan ng Diyos, meron kang kaibigan din na magtataglay ng ganong ugali. Kaya nga ako ang dami kong po kaibigan. Pero di po ako natakot na humiwalay po sila sa akin. Kasi alam ko, hindi magiging magandang halimbawa po sila sa pagiging Kristiyano ko. Kaya hindi po ako nang hinayang. Ang ginawa ko po ay lumayo. At nagdesisyon na hindi iwan ng Diyos. At ganoon din yung ginawa ng Diyos. Dahil hindi ko siya iniwan, hindi na rin ako iniwan. Ganoon din po tayo. Pag hindi po natin iniwan ng Diyos, hindi tayo niya iiwan. Kahit iwan po tayo ng mga kaibigan po natin. Hello!